grabe talaga. Ayan, so, naka-ready na po kaya ang ating speaker? Kasi kanina, grabe talagang, ano siya talagang excited na siya mag-share sa inyo kung paano niya nagawa yung nagawa na kumita, and excited na siya kung paano niya i-share yung ating i-share kung paano po siya kumita ng malaki. Okay? So, ito po is dapat po pakinggan po natin, no? Isa po siyang housewife, no? Pero talaga naman na sobrang galing po talaga ng taong ito, and idol po ng lahat po ito. Okay? So, okay naman, tatawagin ko na po ang ating speaker for tonight, no? Napakaganda, napaka-sexy. No, wala na hahanapin pang iba. Okay, let's all welcome Ma'am Michelle Amongo. Yay! Clap your hands naman po. Welcome po natin ang ating speaker. Ay, grabe. Grabe. Ito sa akin, kinakabahan ako sa'yo, ha. Totoo, dati po akong artista. Kaso, medyo manipis yung offer, tinanggihan ko na sila kasi mas malaki daw yung kita dito sa JC. Ayan. Diba? So, dapat ayan, wait lang ha. Na-excite ako ngayong gabi kasi itong isi-share ko sa inyo, talaga, ngayon ko lang siya i-share yung ganitong klaseng training. Ayan, grabe, magti-training na ako, no? Nakaano na ba ako? Apjosa? Ayan. So, dapat maganda ako kasi naka-record to. Okay po ba? Naririnig po ba ako? Type yes naman kung naririnig po ako. Ayan, thank you po Coach MA. Ayan, isa sa mga idol ko ang Spartan. So, good evening po sa lahat ng nandito ngayon. Good morning sa mga nasa ibang bansa kasi alam ko napakalaki na ng grupo ng Team Chosen One. So, ayan, good evening din po sa Team Chosen One Bravers na nandyan at sinusuportahan nila ako. So, congrats po sa lahat ng umattend tonight. Ang tawag po dyan is commitment. Ayan may commitment po kayo sa negosyo. So, team day, dito lang naman tayo nagkikita-kita. So, bakit hindi pa tayo umattend, 'di ba? So, grabing energy ni Ma'am Josa kanina, no? Pasalamat ka, hindi TikTok 'yan. Kasi kung TikTok 'yan, may nanalo na, char. O, 'di ba? So, ayan. So, bago ako mag-start, gusto ko po sana naka-open tayo ng cam para naman alam ko kung sino yung nakikinig. Kasi baka mamaya, nakasandal na ng ganon, tinulugan na pala ako. Sayang naman yung time ko, 'di ba? Na dapat nakikipag-usap ako sa client ngayon. Ayan. So, dapat open po yung cam natin. Papayag ba kayo ako lang maganda ngayon? Payag kayo? Siyempre hindi, di ba? Alam ko maraming maganda sa Team Chosen One at mga pogi Okay lang nagluluto or ginagawa kasi normal yan sa atin, di ba? Lalo yung mga OFW natin na sobrang sipag, di ba? Na may commitment. Na kahit busy sila, nakikinig sila kasi gusto nilang matuto. Diba, ginagawa nila ng paraan. So, Ma'am Josa, paki-check naman sino yung naka-open ng cam or yung hindi naka-open ng cam. Pangit yung hindi naka-open ng cam. Ayan gusto ko lang happy tayo. Ayoko maging boring tong gabi na to. Magkekwentuhan lang naman po tayo kasi wala akong PowerPoint. Kasi si upline, alam mo na pag sinabi ni upline na, ito yung gawin mo. Siyempre, yes, upline tayo, makikinig tayo, di ba? So, wala akong PowerPoint. So, lang tayo kailangan meron kayong ballpen at saka papel. Mag-take down note po tayo kasi kung nasa isip lang natin yan, wala na po yan bukas. Lalo na yung may mga dyan, sakit na kalimot. 'Di ba? Dapat isulat natin. Ayan, so ready na po ba kayo? Ready na? Ready naman na siguro, no? Ayan. So, familiar naman sa 3 hours, no? Wala naman tayong lakad or wala naman tayong gimmick ngayon, Sabado. 3 hours po tayo, okay lang? 3 hours. 3 hours no? Hindi, mga lang naman. Po to, bibilisan lang naman natin. Pero yung natin is may laman naman. Diba? Yan naman yung gusto ko Huwag masyadong matagal pero may laman yung pag-uusapan natin. So, ayan. Tama yung sinabi ni Ma'am Josa na kinita ko na po yung first 1 million ko dito in just 1 year.
So, ang sarap pakinggan, no? Kasi sanay tayo sa income na fix, lalo po sa mga employee kasi galing din naman po ako dyan. So, hindi po ako against sa mga employment, pero dito pwede mo palang kitain yung 1,000,000 na never ko din naisip yon, 'di ba? So, kung yun yung kikitain mo dito, hindi mo ba siya gagawin? Siyempre gagawin mo. So, itong i-share ko po sa inyo, hayaan niyo akong i-share yung naging experience ko kung paano ko po ba siya na nakuha. 'Di ba kasi hindi naman pwedeng ah, makuha mo yung income na yun nung wala kang ginagawa, 'di ba? So dito nag-start po ako dito 2019. Ayan, so ang nag-invite sa akin dito si Ma'am Jocelyn Abines. Ayan, yung kanina na energetic, si Ma'am Jocelyn, yan. Siya yung nag-invite sa akin dito, napao niya lang naman ako sa buy one take one na napkin. Hindi naman niya sinabi sa akin na, oy, Ma'am Michelle, attend ka dito, punta ka ng McDo, may networking kaming business. Siyempre, hindi ganon. Nagustuhan ko lang po dito yung napkin talaga na buy one take one. Si Apre pa yung nag-demo nun. So kasi online seller po ako at housewife, no? Sinabi nga ni Ma'am Jocelyn. So ako bilang housewife, gusto ko po may extra income ako na kahit nasa bahay ako, pwede akong kumita. 'Di ba? So no, ang sarap kasi pakinggan ng buy one take one. So inabil ko na siya yung package na yon. No, dati kasi 16,888 ba? 15,888 if I'm not mistaken, no? Matagal na kasi. So, yon. Nung nakapag-avail na ako, nasa office na, pumunta kaming office, nagugulat ako, ba't maraming tao? Mga nagbilog-bilog. Sabi ko, ano ginagawa nila? Ba't may mga drawing? Anong connection nun sa pagbibenta ng mga products? 'Di ba? So, si Ma'am Josa, sinabi na sa akin na networking. Wala naman po akong idea doon sa networking. So, marami din naman po sa inyo na hindi alam ang networking or MLM. So ang iba, iniisip po yan na scam. So ako, naisip ko din, na-scam ba ako? Nabudol ba ako? Kasi ang alam ko, ang kinuha ko, yung napkin na yung magdi-distributor nga. Kasi gusto ko lang naman magbenta-benta, yung makatubo ka ng ganun. Tapos sinabi niya, na pwede ka palang kumita rito ng malaki, dito sa networking na to. Siyempre ako, kapag bago, lahat naman ng bago, hindi alam. Kapag bago ka, hindi mo alam. Nagsisimula lahat sa scratch. So, sabi ko, hindi ko alam to. At ang maganda kasi dyan, si Upline Jose, yung husband ni Ma'am Josa, matyaga kasi yan siyang mag-present. Pero alam nyo ba, wala akong naintindihan. Yung inaabot na kami ng 2:00 noon, kasi wala pa namang online noon eh. Wala pa pong online noon. So kami noon, office talaga kami pumupunta, nagti-training, pumupunta pa doon para lang mag-training. So kami, inaabot kami ng 2:00 doon, lalo nung bago pa lang ako. Kasi binubugbog nila ako ng training kasi bago pa nga lang ako. 'Di ba? So inabot kami diyan 1:00, 2:00, kakalatag yan mga bilog-bilog. Ganito daw yan, 1.5, 1.5. Sabi ko, pag marami kang account, ganun ganyan. Sabi ko, oo. Pero wala po pumapasok sa utak ko, totoo, promise. Wala akong naiintindihan. Kasi nga dati, ang commission naman talaga namin, sa platinum, 1,000 lang naman eh. Tama ba, Ma'am Josa? 1,000, di ba? Pag platinum ang kinuha mo, 1,000. Kapag silver, 500. So kapag may pairing ka, 1.5. Mas malaki pa yung income mo kapag sa pairing eh. So ngayon, sabi ko, ba't ko ito gagawin eh? Ang laki ng kita ko sa online business ko. Sabi ko, 1,000? Isang sapatos ko lang yun eh pag nakabenta ako. Tapos papahirapan mo pa ako mag-invite. Yung ganon. Tapos minsan pupunta ng office, di naman mag-a-avail. Yung pinakain mo na ng siomai, alos mabulun-bulunan, pinainom mo na ng ano ba yon? Yung gusto pa, prigulaman, di naman mag-a-avail, takasan ka pa. Naranasan ko po yan sa office noon. Ganon po yung ginagawa namin noon, ibang-iba po sa ngayon. Okay? So dati, nung nagsisimula ako, ayoko ng networking. Pero, pansinin nyo, ayoko ng networking, pero nagtitraining ako, parang tanga, no? Nagtitraining ako, nakabihis pa ako niyan, inaasar pa ako ni Ma'am Josa, pang top performer daw yung suot ko. Kasi mahilig po ako sa dress, tas gusto ko lagi akong nakaayos. Siyempre pupunta ako sa office, magsi-selfie ako doon, tas sasuot ko pang katulong. Tingin mo ba, may magla-like doon? Di ba wala? Wala eh, kailangan maganda ka pag nasa office ka kasi mandatory yun eh, si-selfie ka doon. Nagti-training po ako. Sabi nga, malaki talaga yung natutulong ng training. Talaga yung training eh. So doon sa office kami nagti-training dati, mamamasahe ka pa, sasakay ka ng jeep,
mauulanan ka pa, no, pupunta ka ng office, gagabihin ka, minsan madaling araw pa. Ganon kahirap. Minsan nalilipasan pa po kami ng gutom. Ang tanong, huminto po ba ako? Wala pa po akong pay-in nun dati ha. Wala pa po akong pay-in lagi dati noon. Kasi hirap nga po ako mag-invite. Yung papupuntahin mo sa office, yung ibubudol mo na basta po, punta po kayo ng office. Ano po to, opportunity, ganyan, ganyan. Ganyan naman ginagawa ng iba nun eh. Punta po kayo ng office, pwede po kayong kumita rito, ganyan. Tapos, ay paano pag dinala mo na siya sa office, magugulat siya eh. Sabi niya, ay, JC pala to. Ito yung yung scam to eh. Iiwanan ka niya, tapos ikaw nag-effort ka pumunta ng office, iiwanan ka lang. Napagdaanan ko po yung ganon. Pero hindi ako huminto. Kasi nakikita ko yung mga top performer doon, gaganda ng suot. Meron pang mga, naka-gold, tapos yung mga bag nila, LV. Syempre, babae. Babae ako. Gusto ko rin magkaroon ng ganun. Sabi ko, paano ba kitain yung ganyang kalaking pera, yung mga milyon-milyon, may mga artista pa? Sabi ko, kung kaya nilang gawin yun, kaya ko rin, tao rin naman ako. Yung pinagkaiba, artista lang sila. Diba? Iba nga dun, mukhang palaka, pero yayaman. Sabi ko, mas maganda naman ako dun na. Ibig sabihin, kaya ko rin gawin yun. Yun yung pinanghawakan ko. Hindi ko pinagdudaan yung sarili ko na, hindi ko kaya yan kasi ang hirap yan. Kung ano iniisip mo, yun yung magre-reflect sa'yo. No? So, dapat, kung iniisip mo na, ay, kaya ko, dapat wag mong pagdadahan yung sarili mo. So, kapag hindi pa ako kumikita nun, pero training ako ng training, namamasahay ako, nag-i-invest ako ng training. Kasi sabi nga, learn before you earn. Kailangan mo muna pag-aralan yung isang bagay na hindi mo naman alam. 'Di ba? Kasi naniniwala ako sa kasabihan na kapag hindi mo alam, pwede mo siyang pag-aralan pag gusto mong matutunan. Pero kung ayaw mo, wala tayong magagawa, choice mo 'yun. Life is a choice, 'di ba? Kasi kung gusto mo talagang matuto, magsa-sacrifice ka. 'Di ba? Ba't nung nag-aral ba tayo sa school, 'di ba tayo nag-sacrifice? Tagal kaya natin nag-aral. Pero tanong doon, tinuro ba sa school kung paano ba tayo yumaman? 'Di ba hindi naman? Kasi ang dami ko po kilalang graduate, di naman mayaman. Buti na hindi ako gumraduate. 'Di ba kasi kung gumraduate ako, malamang baka nasa office ako ngayon naggaganon-ganon. Tapos stress ka, tapos yung income mo hindi nakakatuwa. 'Di ba? So ayan, tinuloy-tuloy ko lang siya. Tapos may mga products tayo, ginagamit ko po 'yon. Nag-change ako ng product kasi sabi nga, mas madali mong i-promote yung isang bagay kung na-try mo siya. Kasi, for example, may bumili sa'yo ng sabon na Omni natin, Omni Kojic, di ba? Meron yan sa ibang Watson, available yan sa ibang Watson. Ba, may bumili sa'yo, Mitch, maganda ba yung sabon? Kasi gusto ko sanang bumili. Bebenta ko sa abroad. Abroad, ibig sabihin marami bibili nun. Tapos ikaw, hindi mo man lang nagamit ni minsan yung sabon natin, na paninda natin. Ngayon, anong isasagot mo? Hindi mo alam kasi nga hindi mo na i-try. 'Di ba? Parang sa movie lang yan eh. Kung di mo napanood, di mo maikikwento ng tama. 'Di ba? So, sa mga bago po, kung ano yung bago sa atin na product, i-try nyo po. Or tikman nyo. Lalo yung mga foods natin. Tikman nyo po lahat, ang sasarap. Ako nga po, kabisado ko na yung mga lasa. Hindi nawawala sa ref namin yan. Kasi pang ko yan, emergency. Pag hindi na ako nakakapagluto, so ba't pa ako bibili ng iba? Diba? So, sa 1 year ko, sa JC, kasi 2 years na ako ngayon eh. Hindi po ako kumikita ng malaki noon. Ang una ko pong na-invite dyan, hindi naman gumalaw. Hindi gumalaw, pero sabi ko, ano naman kung hindi siya gagalaw, sino ba ang hindi kikita, di ba siya naman? Di ba? Tumuloy-tuloy pa rin po ako. Nagpo-posting po ako. Kasi negosyo ko to eh. Hindi ko siya pwedeng ikahiya or itago lang. Walang makakaalam. Ay, si Mitch pala, nagbebenta ng Uy, nagpa-franchise pala to. Uy, kapag di ka nagpo-post, wala mag-i-inquire sa'yo, di ba? So ako po, nagpo-post ako ng mga food cart. Yan yung gustong-gusto ko dati, yung food cart. Kasi hindi siya mahirap i-offer. Kasi karamihan ng tao ngayon, ang gusto po talaga is yung traditional business. So nakapagpa-avail po ako ng food cart na sardine sisig. Na nagulat na lang ako na nag-inquire siya sa akin kasi nakapag-post ako sa isang group. Army pa yun.
'Di ba? Ang sarap sa feeling na nakapagpa-franchise ka dahil sa nagpo-post ka. So ngayon, kung ikaw bago ka, huwag kang mahiyang mag-post. Walang bayad 'yan, 'di ba? Minsan nga nakakapag-post ka ng hugot, hindi ka naman kumikita diyan, 'di ba? At wag yung trip-trip lang gano'n. Hindi puwede 'yun. Kailangan consistent ka sa pagpo-post mo. Araw-araw dapat nagpo-post ka at may tamang oras po 'yan. I-timing mo na yung mga i-timing mo na yung mga possible na pwede mo makausap online. Tsaka mo banatan ng post, 'di ba? Kasi wala naman pong bayad 'yan at tsaka tanggapin niyo yung katotohanan na online na po talaga ngayon. Kahit bumalik po tayo sa normal, online na po talaga. Nakasanayan na po kasi 'yan. Kasi online seller ako matagal na eh. So talagang subok ko po 'yan. 'Di ba? So ayan, na ano niyo na nag-sacrifice ako, napagod ako, na-reject ako ng ilang beses, tinakasan ako, na pinakain mo na lahat-lahat, nabulunan na, nilayasan pa ako, pero hindi po ako nag-quit, hindi po ako umayaw. Kasi, alam niyo kung bakit? Kasi, yung mga na-invite ko dati, hindi nag-avail sa akin, halos pamilya ko pa eh. Sakit, no? Kaya hindi lang po kayo nakakaranas nun. Ako rin, mas lalo ako. Wala pong nag-avail sa akin na relatives ko. As in, wala. Pag ako nag-quit, anong sasabihin nila? Tatawanan nila ako. Oo, ano ka ngayon, 'di ba? Sa akin buti hindi ako nag-avail sa'yo kasi wala ka namang napala. O, 'di ba? So sabi ko sa sarili ko, ba't ako mag-quit eh? Nagawa ko na eh. Nag-ano na ako eh, nag-invest na ako eh, nagte-training na ako eh. Tsaka yung iba nga, nagagawa nila eh. Ba't ako hindi ko kayang gawin? 'Di ba? So nakadepende talaga sa inyo 'yan. So ngayon, nung nagkaroon na ng online franchise, tuwang-tuwa ako. Tuwang-tuwa ako. Alam niyo bakit? Online seller po kasi ako. So may idea na ako kung papaano ko mapapa-oo si client. Sanay kasi ako diyan eh. Um, Alam ko kung paano yung kiliti niyan, paano ko siya mapapa-oo. Ang maganda kasi sa atin, sa online business, hindi niyo nadadanasan yung dinanas namin. Hindi na kayo mamamasahe. Hindi na kayo gagastos para pakainin pa yung client nyo. Minsan nga, Jollibee pa pinapakain. Di ba, Ma'am Josa dati? Jollibee. Dilibre mo ng Jollibee, tapos di mag-aabil. O, anong nangyari, di ba? Gumastos ka pa. Para kang tanga nun. Di ba? Hindi ka pa nga kumikita, gumagastos ka na. Di ba? Ngayon, bakit parang hirap na hirap pa yung iba na mag-refer at mag-invite? Bakit ganon? May kulang po talaga, 'di ba? So eto pa sikreto diyan kung bakit ko po ba nakuha yung 1 million sa isang taon lang. Ang layo, no? Kasi kapag nagtrabaho ka, magkano ba yung sahod ngayon? Hindi ko kasi alam eh. Alam ko 500 plus ata. Kung sasahod ka ng 20,000 sa isang buwan, magkano na yun sa isang taon? 240 ba? Tama ba ako? Hindi yata abot. 240, no? Ilis yung 1 million sa 240, ang layo. Parang nakakaano, no? Nakakabaliw. Pero totoo pala siya. Kasi sabi ko rin dati, totoo ba talaga? Itain ko 1 million dito. Hindi rin ako naniwala. Pero nung nangyari po sa akin, totoo pala yun. Ang sikreto po pala dyan, huwag kang hihinto. Makinig ka sa coach mo. Kasi hindi ka naman tuturuan ng mali niyan. Kasi pag tinuruan ka ng mali niyan, hindi rin siya kikita. Diba? At ang pinakasikreto po dyan, dapat naka-multiple accounts ka. Multiple accounts talaga. Kasi kung seryoso ka sa business na to, hindi ka matatakot na mag-invest. 'Di ba? Kasi kung sa pag-ibig nga sa relasyon nag-i-invest ka, sigurado ka ba kayo magsasama? 'Di ba hindi? 'Di ba? Hindi ka naman sure eh. Pero binigay mo na lahat-lahat. Binigay mo na, 'di ba? Binigay mo na lahat. Hugot match, o 'di ba? Ganon. So dito, pag binigay mo na lahat, iba naman yung kapalit. Nakikita mo na yung pupuntahan mo. Nandyan na. Kukunin mo na lang. So ngayon, ang account ko po dito, naka 15 accounts na po ako rito. So, sabi ko, yun pala yung sekreto doon. Hindi ako natakot na mamuhunan kasi yung kapalit nun sa akin, triple. Mas doble pa. 'Di ba? Mas sobra pa. Kaya kung magkano yung nilabas mo, yun din yung possible na kitain mo. Di ba ang ganda? So, kung 17,888 ka, tapos ako 15 accounts, pero ikaw masipag ka din. Ako masipag din.
Magtaka ka, magkaiba tayo ng income. Bakit kaya? Kasi isa lang account mo. Parang taxi lang yan eh. Di ba sa taxi, marami sila. Marami sila. Marami silang ano, maraming income yan. So for example, yung isang taxi mo matumal. Pero huwag ka mag-alala kasi marami kang account, marami kang taxi, di ba? Sample sa 7-Eleven, marami silang branch. Ganon din po dito, di ba? Kung ang account mo is marami, bawang isang account mo di kumita, walang palo. Okay lang kasi marami kang account eh. 'Di ba? Ganun yung kagandahan nung multiple accounts. So kung ang diskarte kasi diyan, hindi naman ako nag-start ng 15 agad. Syempre hindi ko kaya 'yun. 15 accounts agad, ng mayaman, 'di ba? Mahirap lang din kami. So nag-start ako diyan, ano pa 'yun na pinaghirapan ko talaga, hindi alam ng asawa ko. So ayan na, ako po yung taong marunong magdesisyon para sa pamilya ko. Hindi ko na kailangan tanungin na, okay ba 'to or ganyan-ganyan, hindi. So nung una, ang account ko isa lang, isang account lang po ako. Ang ginawa ko po dyan, nung sinabi ni Ma'am Diyosa na mag-add ka ng account, kahit di ko masyadong naiintindihan, nag-avail na ako, hindi naman ako tuturuan ng mali nito. Eh di, ginawa ko po ng paraan, nakapag-invite ako ng isa. Ang ginawa ko, nag-avail ako ulit ng isang account. Hindi ko ginastos yung kinita ko. Pinuhunan ko din siya ulit, pinaikot ko siya. Tapos saka-invite ako ulit, nag-avail ako ulit. Eh nung kumita naman ako ng malaki, nagpito agad ako. Para naka-perfect structure kasi mahalaga po dito. Naka-perfect structure. Hindi pwedeng toink, hindi pwedeng ganun-ganon. Kung saan-saan mo na lang ilalagay. Kaya yung mga bago po dyan na nag-add ng account, magpatulong po kayo sa mga coach nyo. Tanong nyo kung saan po ba pwede ilagay yung ina-add nyong account. 'Di ba? Kasi mami nag-add ka ng account sa mo pala nilagay dun sa dalawang spill mo, di yari na kumita yung taas mo. Yung pinaglagyan mo. 'Di ba? Hindi po yun basta-basta lagay-lagay lang, may diskarte po diyan. Okay? So ayun na nga. Grabe no. Ang ingay ko no. Pasensya na. Totoo lang wala pa akong kain nito eh. Ayun na. So ibig sabihin 2 years na ako. 2 years na po ako sa company. Yung iba po dito, alam ko matatagal na sila eh. Matatagal na po yun sila, Ma'am Diyosa, matatagal na yan sila. Actually, ako na lang din yung natira sa kanya na active, no? Hindi ko yan iniiwan. So, talagang, dito, matira matibay. So, kung ikaw, ikaw, malakas loob mo, kikita ka rin ng milyon dito, kailangan mo lang gawin ng negosyo at huwag kang matakot na mag-multiple. Kasi para sa'yo naman yan eh. Kasi yung mga apply nyo, kikita yan kahit wala naman kayo. Kasi wala naman kayo, kumikita na yan eh. May mga kanya-kanyang gawa yan. 'Di ba? Okay. So dito, yun na nga. I-share ko na sa inyo yung ayun. So willing naman kayo mag-sacrifice, 'di ba, para kitain nyo din yung 1 million. Willing kayo magutuman, lalo ngayon. Kasi kapag online, may mga client bigla-bigla, 'di ba, nag-i-inquire. Minsan gutom ka na, hindi ka makakain kasi may client ka. Ano ba unahin mo? Client o yung kain? Siyempre, client muna para after, masarap pagkain mo. 'Di ba? Ganun kasi ako eh. 'Di ba? At saka time management lang din po talaga yan. Kasi kung ako busy kayo, mas busy po ako. Kasi syempre, lalo sa mga kasama natin dito, mga nanay, alam niyo po yan, lalo ngayon, mga module, sakit sa ulo. Pero, napagsasabay namin yung negosyo, di ba? Kung yung bata nga, si Wade 16 years old, walang pamilya. Pero, pag gumalaw, kala mo, ang anak niya 10. Oh, kamusta naman yung may mga anak na nagpepetics? Pahayahay, di ba? Kuya-kuy na lang. Ano kaya, di ba? Parang wala nang dapat wag ganun. Mangarap tayo para sa mga anak natin, di ba? Okay, so with that, tapos na ako dun sa sa aking sharing. So alam ko excited na kayo dun sa narinig ko kagabi, dun sa training po na inattend na namin kagabi. Ito kasi si Coach Ann, 35 million kinita. Ikaw ba di makikinig? Pero makikinig ka, di ba? Sabi nga nilang gusto mong kumita ng malaki, makinig ka dun sa mga taong may resulta at mga malalaki ang income at yung mga, alam mo na, yung mga mayaman. Alam nga namang makikinig ka sa tambay, wala kang mapapala dun. 'Di ba? So sabi niya, dito daw sa negosyo natin,
meron na tayong susundin na pattern. Hindi pwedeng bara-bara lang. 'Di ba? Hindi pwedeng pagkasali mo, i-invite ka na lang at ikikwento mo lahat doon. Hindi pwede 'yon. Hindi daw ganoon 'yon. Kaya pala ang daming nasasayang na, alam mo 'yun, ang daming nasasayang na client dahil sa maling approach or ano. Alam ko marami po sa inyo problema 'yon. Na ang tagal-tagal na dito sa business natin pero wala pa rin napapa-pay-in. Bakit kaya? 'Di ba? Siguro wala ka namang ginagawa o kaya naman wala na yung parang sinayang mo na lang yung puhunan mo, in short gano'n. In short, gano'n lang, naglabas ka ng 17,000 tapos hinayaan mo na, gano'n lang, 'di ba? So dito, 5 fingers daw. Gusto ko sanang gawing 10 fingers pero 5 na lang, 5 fingers, ayan na. 5 daliri, ayan. So dito, kailangan lang daw natin 'tong sundin para sa success. So syempre 'pag sinabing success, gagawin mo, 'di ba? Ikabubuti mo 'yun ang pamilya mo. Kasi lahat naman tayo gusto natin mag-success, 'di ba? Okay? So dito ang first na dapat nating gawin, ang unang-una nating gawin para mag-success is yung goal. Taas daw ng kamay lahat ng may goal. GOAL. Ayan. Type yes. Shout out sa Fearless. Ayan. Grabe, no? Dami na nating under ng Team Chosen One. Yes, syempre. Sino kayang walang goal? Parang tanga lang yun, no? Walang goal. Okay? So, sorry ganun lang talaga ako. Medyo prangka lang ako. Kasi tanga naman talaga yung walang pangarap. Walang goal, di ba? Okay, so goal. Unang-una daw dapat may goal ka. Okay, so sa goal dapat may smart ka. Hindi Globe hindi SIM card na Globe at smart baka isipin nyo. Smart SIM card or Globe, hindi Kailangan may smart ka. Ano ba yung meaning ng smart? Yung letter S is specific. Ano ba yung Tagalog ng specific? Sige, Google nyo. Google no? Specific. Ayan, so ano ba yung gusto mo? Ano ba yung gusto mo? For example, ako, ang gusto ko magkabahay. Ano ba yung gusto kong bahay? May 3rd floor, 2nd floor. Ako kasi ayoko pa na masyadong malaki. Dapat alam niyo yan. Ang gusto ko po is lang, yung single lang. Gusto ko nagkikitaan kami kasi yung anak ko 2 lang naman. Ayoko na masyadong malaki. Gusto ko simple lang. Simple lang na bahay. At syempre, gusto ko may kotse. 'Di ba? Bius lang. Kung kaya ko lang. 'Di ba? Dapat ikaw alam mo rin 'yon. Kasi mamaya, isip ka ng isip, gusto ko ng bahay. Anong klaseng bahay ba? Yung bungalow o yung 'di ba? Dapat alam mo 'yon. Be specific ka kasi doon ka didepende doon yung galaw mo. 'Di ba? Syempre, gusto bahay na kasama. Syempre, kasama ang mahal mo, 'di ba? Sabi niya yan Lahat tayo gusto yan. So, syempre dapat yung letter M natin, measurable. Makakabulol, measurable. Ayan. Dapat alam mo yung amount. Alam mo dapat yung halaga ng bahay na gusto mo. Ako kasi yung gusto kong bahay, mga worth, 2 million. Ang ganda na nun. Kasi gusto ko ako yung magde-design. Kasi mahilig ako gusto ko ako yung magde-design ng sarili kong bahay. Ayoko magkuha ng architect or Gusto ko, ako yung magde-design ng bahay ko. Tapos, gusto ko may swimming pool sa labas. Kasi syempre, may anak ako. Imbis na lumabas pa kami, gusto ko may pool. 'Di ba? Tapos gusto ko yung maraming tanim. Ganyan. 'Di ba? Parang nakakatawa minsan. Gusto ko ng ganito, ganyan. Yun yung gusto ko. Dapat alam mo din yung halaga nung bahay na gusto mo. Para yung galaw mo nakadepende doon. Kasi kung bungalo lang naman yung bahay na gusto mo, pipetics ka na lang, 'di ba? Kasi magkano lang paggawa ng bahay na bungalo. Pero kung yung gusto mo yung mga ganon, hatawin mo, 'di ba? Ayan, so letter A, attainable. Dapat alam mo sa sarili mo na kaya mo yung ginugol mo. Kasi mamaya, kabago-bago mo lang pala, 1 week ka pa lang, gusto mo Mustang. Parang ang baliw. Sabi mo Mustang gusto ko, coach. Diyosa, gusto ko ng Mustang. Sabi ni Diyosa, baliw ka ba? 1 week ka pa lang Tapos, dapat alam mo kung
ano ba 'to, dapat alam mo sa sarili mo na kaya mo siyang kunin. Hindi yung imposible, alam mo yung imposible naman na makuha mo pero gino-goal mo. Magkano ang Mustang? Mahal-mahal kaya nun, 'di ba? Meron yan si Coach Ken na alam ko nasa 30 yata yun. Basta mahal yun. Kapag bago ka pa lang hindi mo kakayanin yun. Dapat depende rin sa'yo at sa network mo. Yung alam mo na may mga na may mga leaders ka na kumikita na rin, ayun 5 million. Daw grabe yung 30 million ko, no? Ano ba yung 30 million na narinig ko? Ayun, kagabi pala yun, nabaliw kasi ako sa 30 million ni Coach. Ayun na. Tapos dapat be realistic, yung makatotohanan, hindi yung dream lang. 'Di ba? Kasi may gusto mo pala ng ano, helicopter. Kalukuhan yun, ah. Ano yung dadaan mo sa EDSA helicopter? 'Di ba? Ano yun? Tapos account mo isa lang? Ano yun, joke? Isa account mo gusto mo helicopter? Dibdibang kita eh. 'Di ba? Ubuhan pa kita eh. 'Di ba? Kung mangangarap ka, depende sa'yo. Depende rin dun sa katayuan mo. Kung malaki na network mo, yung international na, yung may mga duplicate ka na, 'di ba? Yung ganon. Tapos dapat may time-bounded ka. Ano ba yung time-bounded? Dapat may deadline ka. Sample, ito yun nga, dapat may dream board tayo. Yung sa akin kasi ginagawa ko na. First time ko gumawa ng dream board, gagawa na akong dream board. Kasi minsan naisip ko nga minsan, nung si Ap Marilyn kasi nagsalita yun dun sa sa Good Life, spotlight. Nakikita ko yung sarili ko sa kanya, baliw na ba ako? Sabi ko kasi, pag ako kaya nandyan, ano kayo sasabihin ko? Ganun. Hindi na problema ko na yung mga dapat di problemahin. Mga ganun. Nai-excite lang din ako kasi hindi ko naman din nakalain na mangyayari yun. Possible pala. 'Di ba? So, dapat may dream board ka. Ilagay mo doon, i-goal ko to within this 1 year. Dapat magkaroon ako ng kotse or bahay. Yung ganon. Para tas lagay mo sa harapan o sa pinto. Para pagkada pasok mo, nakikita mo, suntok sa'yo. Yung dream board ko, kailangan makuha ko to. Tsaka para na-excite ka din. Araw-araw, dapat excited ka. 'Di ba? Lalo kapag coach ka na or mentor ka na, dapat excited ka kasi kapag ikaw, malungkot ka, nanghihinaan ka, tingin mo ano maramdaman ng mga nasa baba mo. Diba yan? Malungkot na naman, nakakatamad, mga ganun. 'Di ba? Kapag leader ka na kasi, kung ano yung nakikita sa'yo, gagayahin nila yan. 'Di ba? Tama ba? Kailangan ikaw mismo, pakita mo sa kanila na ikaw hindi ka nanghihina, na alam mo yon, magaguide mo pa rin sila, na kahit walang pain, i-guide mo pa rin sila, 'di ba? Na kahit sila hindi na gumagalaw, i-guide mo pa rin. 'Di ba? So dream board, ayan sa team ko, dapat may dream board kayo ha. Palo kayo sa puwet pag walang dream board. Dapat may dream board. Kasi masarap po yung hindi lang ikaw ang kumikita, dapat din po yung nasa baba. 'Di ba? At saka wag po yung pag wala kang income, hindi ka gagalaw or hindi ka magpapakita. Marami kasi akong nakitang ganun dati. Nawala dahil walang income tapos bumalik. Parang nagiging parang nag-cheer lang sila pag may income, kapag wala parang yung ganun. 'Di ba? Pangit naman 'yan. Kailangan ganun ka pa din. Okay? So ayan. Yung dream board mahalaga po yan kasi yan yung magiging dahilan para hatawin mo yung business natin para sa'yo at syempre sa pamilya mo din. Medyo baduy lang kasi parang assignment ng anak ko, yung kinder. Kasi gumawa po kami yan yung mga drawing, mga dikit-dikit sa medyo siya, pero kumpara naman sa pangarap mo, ba't di mo gagawin? Okay na maging baduy. Di ba? Okay na maging baduy kasi pangarap yun eh. Di ba? Okay, so number 2, yung number 1 po natin is goal. Ayan. Pangalawa natin, prospect list. So bakit po ba kailangan natin ng prospect list? Kasi po, diyan po natin ililista yung mga possible na kausap natin. Sa Facebook, di ba po? Ayan, pag bago ka, di ba, warm market, pag family mo, ililista mo yan. Tapos, yung cold market naman, yung sa Facebook, mga pwede mong kausapin, ilista nyo po silang lahat dyan. Tapos isa-isa nyo silang kausap. Kasi ang ko dyan, prospect list, kasi si Edge ata sa dati niyan nung prospect list. Tsaka si masipag prospect list, yan sila Jose. Hindi ako gumagawa niyan dati.
partida yun wala pa akong prospect list. Nung kinita ko yung 1 million, hindi ako nagpa-prospect list. Pero ngayon ginagawa ko na siya. Alam niyo kung bakit? Kasi po, nagsisi ako, hindi ako nag-prospect list. May client po ako last month na hindi ko siya nabalikan. Sa sobra ng dami ko pong kausap, nakalimutan ko siya. Na follow up na pala yun. Tapos nagulat ako, tok-tok na siya, hindi siya sa akin nag-avail, nakalimutan ko. So, dapat pala talaga may prospect list tayo. Kasi doon po natin i-base yun eh. So, dapat araw-araw may kausap ka. 'Di ba? Araw-araw dapat may kausap ka. So, ito, sample, si Juan, nakausap mo today. Medyo alanganin. Alanganin siya, 'di ba? So, ex mo yon. Pero wag mo namang i-block. I-ex mo lang. Tapos next, yung kausap mo, medyo okay, pero walang pera. Or nagre-reply naman, follow up, for follow up lang yun. Mali mo nag-iipon lang or gagawa ng paraan. 'Di ba? Ilista niyo po yung prospect list niyo kasi mahalaga po yan. Hindi po kayo makakapagsimula hanggat wala yan. O sino kakausapin mo? O sino lang makita mo sa messenger, kakausapin mo. 'Di ba? Pangit yun, walang pupuntahan. So that may prospect list po talaga kayo. Mahalaga po yun, lalo po sa mga bago. Makinig po kayo sa mga coach nyo kasi makakatulong po talaga sila. Hindi nila kayo tuturuan ng mali. Okay? Prospect list, ang dali lang ilista nun eh. Parang lilista ka lang ng utang. Di ba pag may mga utang sa atin, nilista nyo. Monitoring. Ayan, araw-araw, monitor nyo po sila. Di ba? So, number 3, invitation. Ayan pang number 3 pa lang po tayo. Number 3, invitation. So, sa pag-i-invite, dapat meron po pala tayong form. Hindi po Google form Form po, form. So, may meaning din po yung ating form. Kagabi ko lang din to narinig, pero nagagawa ko naman na siya. Form pala meaning nun. Ayan. So, form. Ano yung meaning ng F? Ayan. So, family. Family. So, pag nag-i-invite tayo, na hindi natin kakilala or nakita lang natin sa Facebook, dapat po inaalam natin muna yung family, background. 'Di ba? Dapat kamusta po ba yung mo, ganyan, yung family, yung nanay at tatay mo, ano pong trabaho nila, ganyan. Kasi po, yung occupation. Bakit po ba kailangan natin alam yung occupation? Kasi doon po tayo didepende kung anong package yung i-offer natin sa kanila. Parang ako po, yung client ko is OFW. Syempre, pag OFW, may pera yun. May pera yun or may ipon yun. So, bakit ko siya offera ng 1788 kung kaya naman niya mag 3 heads? Perfect structure. So, kasi di ba meron po tayo sa TokTok na 3 accounts, tapos 15K ang commission. Sa mga nakakaalam, meron po nun, di ba? Yun po yung in-offer ko. 'Di ba? So, nakadepende po sa trabaho. So, example, ang kausap mo is employment. Hindi naman sa gina-judge natin, 'di ba? So, depende po talaga dun sa trabaho din ng kausap mo. Kaya inaalam mo din yung occupation niya. Okay? So, yung letter R naman, yung recreation. Okay, so pag nag-i-invite po tayo, wag agad-agad ibubungad yung negosyo. Kasi hindi mo siya kilala tapos i-offer mo negosyo. Diba? Sabi mo, hi sir, baka gusto niyo mag-tiktok. No! Para ka na nag-alok ng pagkain. Diba? Hindi po ganun kailangan po, nagbibuild muna tayo ng relationship dun sa tao. Para magkaroon siya ng tiwala sa inyo. Diba? For example, ako, meron akong kausap na bago ngayon. DH siya. Alam mo yung sabi ko sa kanya, hey ma'am, kamusta po yung trabaho nyo dyan? Talagang bilib po ako sa mga OFW natin, lalo na yung mga babae. Kasi grabe po yung sacrifice nyo. 'Di ba? Tapos sabi niya sa akin, alam mo yung nagkapalitan na ka na ng conversation. Kasi nag-open ka na eh. Pero hindi negosyo Yung tipong mapapa-reply siya sa'yo, sabi niya, opo ma'am, sobrang hirap po talaga pero kailangan kong kayanin para sa mga anak ko, ganyan-ganyan. Sabi ko, ilang taon na po kayo din sa abroad? Sabi niya, 2 taon po, ma'am. Kamusta po, ma'am? Nakakapag-ipon naman po ba kayo? Alam mo, sagot, hindi. So, nung sinabi niya na yon, hindi ko muna siya ini-invite. Inaantay ko muna ng mga ilang araw yan. Nakikipag-ano pa ako sa kanya, yung kukunin ko muna yung loob niya para maging kampante siya sa akin. Na tipong pag in-invite ko siya or shinare ko yung negosyo, hindi niya mararamdaman na
na-scam or na pagkaperahan or ganyan. 'Di ba? Build muna tayo ng relationship. Huwag po kayo magmadali na i-offer agad si Toktok. 'Di ba? Step by step lang po 'yan. Ganyan. So, dapat sabayan mo yung gusto din niya. Kay drama, sabayan mo rin kahit di mo alam mo, ang ganda niyan. Kahit di ka nanonood, di ba? Ang ganda, ang grabe, no? Napanood mo ba kagabi? Oo nga, napanood ko. No, Ang ganda. no. Di ba? Sasabayan mo lang siya. Parang makagaanan mo siya ng loob. Pakikisama din po talaga ang mahalaga. Yun yung naano ko dito. Pakikisama. At saka wag po tayo masyadong masungit. Mukha lang po akong masungit. Alam po yan ng mga leader ko. Mukha lang po akong maldita or masungit. Pero hindi po ako maldita. Pagkasama mo ako, tatawa ka ng tawa hanggang umutot ka. 'Di ba? Ganon. So, pang-apat natin is yung M. Message po yan. So, dapat alam mo kung paano mo i-deliver, 'di ba, yung negosyo. Ayan, kapag hindi mo alam, pag hindi mo alam yung sasabihin mo, paturo ka sa coach mo. Lalo kapag bago ka. 'Di ba? Hindi po kahinaan ng magpatulong, lalo po pag hindi po natin alam. 'Di ba? Kaya nga po team tayo para magtulungan. 'Di ba? Kasi dito sa Team Chosen One naman, talagang tulungan po talaga kahit hindi magkaka-team, kahit cross-line, nagtutulungan po talaga. 'Di ba? So, yun, tapos na tayo sa invitation. Okay? So, sa pag-i-invite, kailangan meron kang keys. Hindi keys na gano'n Hindi. Keys. Keep it short and simple pag nag-i-invite ka. Utang na loob. Pag nag-i-invite ka naman, wag mo naman gawing telegrama. Kasi, hindi ka na naman maintindihan yan. 'Di ba? Lalo pag bago pa lang po tayo. Ako po kasi nung bago rin naman ako, nagtatanong ako kay Diyosa talaga. May nakakaaway pa nga ako kasi po dati hindi mahaba pasensya ko. Pikon po ako, lalo pag sa mga taong negative kasi ayaw na ayaw ko po ng mga taong negative, lalo sa buhay. Ayaw na ayaw ko ng ganon. Binabato ko kay Diyosa. So kayo pong mga bago, pwede nyo pong ipasa yan sa amin. Trabaho namin yan 'Di ba? Lalo kayo bago kasi hindi nyo pa po alam yung gagawin. 'Di ba? So pag-aaralan nyo pa po yan. So kaysa mawala po yung client nyo, ipasa nyo po sa amin. Kami na po bahala doon. Okay na po ako doon, hindi ka mahilig sa milk tea. Ayaw na ayaw ko ng milk tea kasi ano siya, matamis, nakakalaki ng tiyan. Ako okay na ako sa ano ba, mahilig ako sa mga sisig, mga ganyan. Okay na ako doon. Joke lang. So, syempre, tutulungan namin kayo. 'Di ba? Tutulungan namin kayong kumita rin. So, iwasan nyo po yung pag-message or pag di-discuss lahat dun sa client nyo. 'Di ba? Kasi minsan, ang iksi ng message niya, how to avail, ma'am? How to avail Toktok? Please assist me. Tapos, ikaw naman, yes, ma'am, ito po kasi si Toktok, ganito, ganyan. Ano po ito? Nag-start po ito actually may billboard na po kami. Tapos ma'am, dito pwede ka kumita ng 4-5. Kaka-invite mo lang. Sinabi mo pa yung invite. O, di ba? Ang pangit kasi pakinggan pag invite, di ba? Or magre-recruit ka lang dito, ma'am. 10 na tao, 50,000. O, grabe, ma'am, ang ganda ng Toktok talaga. Magabil na po kayo. O, di ba parang ang tanga nun? Huwag po muna ganon. Hayaan niyo po muna na si coach niyo po muna kasi willing naman po silang lahat na tulungan kayo. Kailangan niyo lang pong maging paano ko ba sasabihin? Yung ipaabayan niyo po muna, 'di ba? Ang sarap nga nun, wala kayong gagawin, papaubayan niyo sa kanya, siya yung napagod. 'Di ba? Tapos ikaw mag-aantay ka, "Musta ma'am? Nagtingin na po ba?" Ako kasi ganun Dati ganun. Hanggang ngayon naman ginagawa ko. 'Di ba? Ganun po, keep it short and simple. Wag mong pakikitaan yung client mo na feeling nila is peperahan mo sila. Ayaw nila yon. Kailangan ipakita mo na sila yung mas may kailangan sa'yo. Tama ba? Kasi siya nag-i-inquire Di ba? Siya nag-i-inquire sa'yo. So, siya may kailangan sa'yo. Tama ba? Di ba? Siya may kailangan sa'yo, hindi ikaw. Okay? So, next, ayan, para lang teacher, no? Sensya na kayo, akong speaker nyo, wag na kayong umangal. Inutusan lang po. Ayan. Number 4, ABC rule. Ayan, ABCD, hindi ganon. ABC rules.
Ayan, sa mga bago po, sa mga hindi pa po nakakaalam nito, ABC Rules, napakagandang ano po nito, platform kasi yung iba po dito hindi naman magaling mag-present pero magaling po sila mag-ABC Rules pero ang laki nila kumita. 'Di ba? Napansin ko yun sa iba kasi hindi naman magaling pero ang galing mag-ABC Rules. Kumikita sila ng malaki. So dito pag ginalingan niyo po ito, pwede rin kayo kumita ng malaki pero pag ginawa niyo ng tama. 'Di ba? For example ngayon online. Okay? So ang A kasi diyan is sabi may kopyahan ako. Ang A is advice. Okay? So, yung letter B is bridge, yung C, client. Ano ba yung A? Okay? So, for example, si Josa, okay? Si Josa, siya yung A, advice. Okay? Yung B, bridge ako. May client ako, sample si Jose. Ayan. Okay? Kasi online to, ibibase ko sa online. So, sample, si Jose, nag-inquire po sa akin ng TokTok. TokTok franchise. Okay? So, nag-usap na kami. Then, i-open ko sa kanya na, Sir, meron po akong ipapakilala sa inyo na napakagaling po dito sa negosyo natin. Kumikita na po ito din ng malaki. No, dati siyang empleyado, pero nag-resign na siya kasi mas malaki po yung kinikita niya dito. 'Di ba? Ayan, advisor wage client. Tama naman ako, di ba? Ayan. So, ayun. Yun. Kailangan ibibida mo si advisor. Diba? Dapat iaangat mo siya para makinig si client sa kanya. Ganon. So ibig sabihin, bago mo ipasa si client doon sa advisor, dapat alam na nung advisor mo yung background din ng client mo. Ganon dapat. Kasi dito napapansin ko kasi sa iba kong may papakausap sa akin. Sample ganon. Ma'am Mitch, may papakausap ako sa'yo. Ngayong araw na to. Ngayon agad. Tapos, kinausap ko yung client. Kinausap ko siya OFW. Nagulat. Sabi, sino po kayo? Di ba? Kasi hindi mo nagamitan ng ABC rule. ABC rule muna, di ba? Kasi dapat kilala niya ako. Ay, kayo po si Ma'am Michelle, yung nasabi ni Sir Jose. Kunwari si Sir Jose, si Bridge. Ni Sir Jose na kumikita ng malaki dito sa business na to. Wow, ma'am, paki-explain naman sa akin ng mabilis kasi gustong-gusto ko na rin kumita. Kaso nangyari sa amin, sino po kayo, ma'am? Ay, sabi ko, ay, sorry, kayo po ba yung client ni Ako na tuloy yung po ako, senior franchise consultant po ako. So, ako na pong bahalang mag-guide sa inyo. Kayo po yung client ni ni Sir Jose or Diyosa, ganyan. Dapat po, ABC rules po muna bago nyo ipasa si client dun sa advisor. Kasi minsan, gumagawa sila ng GC, andun yung mga client, feeling tuloy pinagtutulungan. Kasi hindi naman nila alam kung sino ba ako, sino ba si Diyosa. Biglang pinasok sa GC. Ngayon, nagkapalitan na ng Nangyari po sa amin yun na feeling ni client pinagtulungan siya. Kasi ang dami na nagsasalita na ganito. Hindi nila alam sino ba ako, sino ba si Diyosa. Kaya nga hindi na po namin ginagawa yun. Kaya yan po sa mga bago po, ABC rule po muna. Try nyo pong gawin na pag may client po kayo, gamitin nyo po yan. Effective po yan. Minsan try nyo po si Ap Marilyn. Bait yan si Ap Marilyn, ibigay nyo po sa kanya. Hindi, joke lang. Bigay nyo po sa akin, syempre. Ako apply nyo ayan po pero syempre pag nyo ako, ikwento nyo ako doon, dapat yung maganda naman kagaya ng ginawa po ni Ma'am Diyosa. Yung tipong makikinig siya sa akin kapag ako po nagsalita. Yung ganon, yung tipong, ay opo, kayo po pala yung nasabi sa akin ni Ma'am Diyosa na kumikita ng ng malaki. Yung ganon. Gusto ko na rin po kasing mag-franchise, paano po ba, yung mga ganyan. 'Di ba? So bilang advisor, dapat or coach or mentor, para sa akin kasi, lalo ngayon, may mga leader na din ako. Ingat po ako sa pagpo-post din. Tapos, sa profile po, mahalaga kasi yan. Lalo ngayon ang tao mapanghusga. Kapag ang profile mo is parang yung mahirap, ganun, hindi ka nila paniniwalaan, totoo. Hindi ka talaga paniniwalaan. Pero pag nakita ka nila na medyo okay ka naman, yung nakakabili ka naman ng mga gusto mo, yung tipong nakakaluwag-luwag ka naman,
na mas ano ka sa kanya, papakinggan ka niya. Kasi mapangusga yung tao eh. Kaya ikaw, ingat ka rin sa mga pinopost mo, lalo pag bago ka, linisin mo yung Facebook mo, ayusin mo yung profile mo, iwasan mo na yung crusty crab na yan, tanggalin mo na yan. Kasi negosyante ka na eh. Nandito ka na, once na pinasok mo tong TokTok or Siomai King, negosyante ka na, business yung pinasok mo, hindi crusty crab na wala namang sense. Kailangan maging business-minded ka na rin. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo or anuhin mo yung Facebook mo, wag ka nang magpo-post ng mga, alam mo na pangit sa paningin ng ibang tao. At dito, bawal din yung emotion, alam mo yun. Ako kasi minsan, syempre tao may problema. Baliw nga may problema. Pinoproblema pagkain, di ba? Pero dito, pag may problema ka, hindi mo pwede voice out. Alam mo yun, kailangan tahimik ka lang. Di ba? Hindi mo pwedeng isabihin sa kanila na masama yung pakiramdam ko, bad trip talaga ngayong araw na to. Mahawa kasi mga leader mo. 'Di ba? Kailangan ka lang lagi, happy ka lang, gawin mo lang yung business mo ng masaya, wag mong isipin ang hirap-hirap na, yung tipong ayoko na, kasi wala naman atang mangyayari sa akin dito. Ba't sila, ang laki na ng income nila, ako wala pa rin. Yung mga pabebe, ganon. Try to ask yourself, grabe English. Try to ask yourself kung ano ba yung ginawa mo. Kung may ginawa ka ba talaga, or bakit sila kumikita ng malaki, ikaw hindi. Kasi sila, ginagawa nila lahat yung 100% nila. Ikaw 1% lang. Ang layo, di ba? So, ganon. Okay, so ABC rule, tandaan po natin yan ha. Kung ibibida natin or yung A natin, yung advisor or mentor or coach natin, galingan natin. 'Di ba? Para kapag si client kinausap na hindi siya magulat, 'di ba? Sino ka ba? Hindi kita kilala eh. Tapos chat ka sa akin, okay ka lang. 'Di ba? Para hindi siya nagugulat. Okay? So, ABC rule, maganda yan. Okay, wag mahiya sa coach at mentor, love natin yan. Kasi kung wala sila, wala tayo dito. 'Di ba? Kung hindi dahil sa kanya, wala ka sa negosyo na to. 'Di ba? So, maging tayo sa kanila. Wag nating kalimutang kamustahin sila. Kung gano'n. Siyempre. So, kasi nung hindi ka pa naman marunong, sila nagtuturo sa iyo eh. Nung natuto ka, hindi ka na nakaalala. Pangit yun. 'Di ba? Okay, so 5, duplication. Ito na yung pinaka-last. Duplication. Parang may nangalabit sa likod ko. Ayan. So, duplication. Yan yung pagduduplicate. 'Di ba? So, i-duplicate mo yung sarili mo. Yung mga bago nyo po is, turuan mo rin silang maging kagaya mo. Kagaya po sa akin, syempre, alam ko po kasi yung mga leader ko na kaya nang gumalaw mag-isa. 'Di ba? Si Diyos alam niyan kasi ako kaya ko rin gumalaw mag-isa eh. Alam na niya yan kaya hindi niya ako pinapakailaman. Hindi yan, musta, ganyan. Mararamdaman niya na lang yan pag nag-chat na ako sa kanya, pag may problema ako dun sa pasaway na So, dito, yung mga leader mo na bago, tuturuan mo rin sila maging kagaya mo. Kung ano yung alam mo, wag mo silang pagdamutan. Kasi pag natuto yan, sino ba makikinabang? Di ba ikaw naman? Alam naman yung ibang apply ng makinabang dyan. Di ba ikaw? Kaya wag mo silang pagdamutan na i-share sa kanila kung paano ka kumikita ng malaki. Di ba? Kasi ikaw naman din makikinabang, natulungan mo pa sila. 'Di ba? Kasi ako, pag nagti-team day po kami, lahat kung ano pong alam ko sa online ko, tinuturo ko. Ang problema kasing iba, hindi ginagawa. Sana all. Sana all lang sila. 'Di ba? Yung sana all, 'di ba, kumikita, weekly. Pangit, 'di ba? Alam mo, nag-effort ka tulungan, tapos di ginagawa. So, it's okay. Option naman lang. Okay, so kasi kapag nag-duplicate ka na, alam mo yung masarap doon, mga leader ko kasi dito ayan, si Ma'am Grace, kaya congrats sa kanya kasi may pay-in siya today. Hindi ko tinulungan, siya lang gumalaw. Tapos nag-chat na lang, Ma'am Mitch, may pay-in po ako isa ngayon pa line up. Di bang sarap noon? Hindi ka na napapagod gaano. Na-duplicate ka kasi. Tapos si Ma'am Lisa, marunong na din. Siya rin gumagalaw mag-isa. Si Ma'am Joanne, di na nga ako chinachat eh. Kasi nag-i-invite na rin mag-isa.
mga bastos na. Alam mo yun, hindi na nila ako kailangan. Sinagsawaan na nila ako. Yung ganon, di ba? At least, magme-message na lang, magugulat ako, may mga ano sila, may mga client. Ibig sabihin, gumagalaw. Alam na nila mag-invite at mag-explain. Pero sabi ko, pag di nyo kaya, tawagan nyo ako. I-inform nyo ako, ha? Wag naman yung agad-agad para makapag-makeup din naman ako, naka-lipstick. Para maganda, di ba? Inform nyo agad ako. Yun yung kaganda ng duplication. Lahat po ng alam nyo, ituturo nyo po lahat sa baba ninyo. Huwag nyo pong pagdamutan kasi lahat po yan. Pag yan lahat sila natuto, mababaliw ka. Di mo na, yung income mo sabog. Kaya kumita na sila, kikita ka rin. Nakatulong ka pa. At yung mga yan, kung ano yung natutunan nila sa'yo, ituturo nila dun sa baba. Sa baba. Diba? Ano ba naman tayong pataas sila at pababa? Sa baba. Diba? So, masarap po maduplicate. Nabawasan na yung trabaho mo. Diba? Natuto pa sila. So, napaganda ng duplication. So, yan po yung gustong-gusto kong mangyari sa kanila, sa lahat po ng leader ko. Kaya yung sarili ko po, inaano ko na rin sa kanila na kahit malayo pa, gusto ko puntahan para matuto lang. Kasi minsan kasi pinuntahan mo na, hindi pa rin natuto. Yung ganun, di ba, nabasa ka na ng ulan, tas ang init pa, tas di naman pala hindi nakikinig, yung ganun, di ba, at least hindi ka nag-ulang as an upline or mentor, ginawa mo lahat. Kasi pangit yung may masasabi sila sa'yo. Diba? So, minsan, yung mga leader din po sa baba, makipagtulungan kayo sa upline kasi isa lang namang katawan yun eh. Kumbaga, cooperate din, magtulungan din tayo. Dapat, tama yung ginagawa nila Mel ngayon, nagtutulungan sila, diba? Team sila. So, kasi kapag magbubunga yan, lahat naman sila makikinabang eh. Kaya nga team eh. Parang walis lang yan eh. Kung hindi yan ipon-ipon, hindi mo magagamit. Diba? So, yan po yung kailangan nating matutunan din. Okay? So, dito sa negosyo kasi natin, may papasok din, may mawawala. Okay? So, kung may mga leader kayo na nawawala, hayaan nyo sila. Babalik din yan. Papahinga na siguro yan. Kaya naman, napagod lang natulog ng mga isang buwan. Mga ganon. Babalik yan. So, dapat, huwag tayo mag-focus lang din dun sa kanila. Mag-refer lang din tayo ng mag-refer para may bago rin tayong tuturuan, bagong network, 'di ba? So ayun, tapos na ako sa 5 fingers. Sino maggusto mag 6 fingers no? Ayan, so dito sa negosyo natin dapat po meron tayong commitment. Yun po talaga yung mahalaga, commitment po talaga. Ayan, so apply nga nawawala. Oy, tama si Coach MA no. Ayan, idol ko po 'yan. Iniidolo ko po yung mga coach na, alam mo yun, yung grabe na yung pinagdaanan. Kasi ako po, first company ko po to eh. Wala po akong napasukan na ibang network company. Ngayon lang po, kaya sabi ko, kung sila, bago gumaling, marami po silang pinagdaanan. Nag-training din sila. Kaya ikaw, kung pinagdadaanan mo yan, pinagdaanan din po nila yan. Wala pong shortcut. Wala pong isang taon lang, kumikita na ng 30 million, no, katanga. Diba? Wala pong ganun. So, kung nangihina ka, tingnan mo sila. May inspired ka. Kasi ako si Google. Mahilig ako mag-search. Mga pangalan, sinisearch ko yan. Kung saan ba siya galing. Si Coach Anbatio, di ba galing siyang Uno? Uno yata yan siya eh. Ano siya, magaling. Kumbaga, idol ko talaga siya. Nagsimula siya sa ganito, ganyan. Kung titingnan mo, di ba? Nagsimula rin siya sa wala. Tapos, ibang company, naglipat ng company. Tapos ngayon, nasa JC. Diba? So, marami pa tayong kakaining bigas. Diba? Kaya huwag kayong susuko para sama-sama pa rin tayo. Diba? Sama-sama tayo magkakaroon ng magandang sasakyan, magandang bahay, may milyon na ipon, diba? So, swerte tayo kasi andyan sila, Coach MA, na nag-guide din na kahit crossline sila. Tapos yung sila Coach Marilyn at si Upline Roy Baraka, napakabait niyan. Sabi ko nga, punin na nila ako kasi konti lang naman ako kumain. Di ba? Mabait sila. So, hindi ka mahirapan na approachable kasi sila. Di ba? Swerte tayo kasi iba pinababayaan na. Wala nang pakialam, di ba? Hindi sila ganun. Ayan. So, anong oras pa lang ba? So, baka may naantok na kayo. Magti-TikTok kaya tayo. Di ba? May gusto akong TikTok kasi ngayon eh. Yung
Ano ba? Kasi, hindi naman agad-agad nag-inform na, ako pala magsasalita. Kasi kung ako, magpapatiktok talaga ako dito. Di ba? Ayan. So, sana may naintindihan kayo, no? Kasi, natuyan din kaya ako ng laway. Baka akala nyo libre to, ah. Ayan. Tapos, eto, pinakamalaga. Respeto sa nauna. Respeto. Alam mo ako, kasi wala pa ako, andyan na yun sila Edge. Ay, natulungan ako niya ni Edge dati, naalala ko yan, pumunta ng office yan. Sila Gary, yan, sila Jennifer, bago pa lang ako noon, andun na yun sila. Kumbaga, kahit na mas yung income mo sa kanila, alam mo yun, sabi nga, the more na kumikita ka, binibless ka, mas lalo kang bumababa. Diba? Ganun dapat. So, ayun. Experience din talaga. Masarap yung may experience kasi may kikwento ka. Kasi boring naman yung buhay mo kung wala experience, diba? Pangit yun. Diba? Anong pagising mo, mayaman ka na? Wala kang ikikwento. Diba? Sa business kasi natin, more on kwento lang naman tayo. Kaya wag kang tamad magkwento. Diba? At eto pa, pag ikaw gusto mo na mag-quit, pagod ka, promise tulog mo yan. Kasi ako rin naman minsan nai-stress, lalo may anak ako, nagmo-module. Nai-stress din ako bilang nanay, baka kala nyo. Makikita nyo lang ako ng malakas, ganyan. Pero, pag napapagod po ko, alam ko po kasi i-handle yung sarili ko. Alam ko kung paano ko i-relax din yung sarili ko. 'Di ba? Nag-aaway kami ng asawa ko, ganyan. Pero hindi ko sinasabi sa mga detail ko. Okay? So, alam ko paano i-handle yung sarili ko. Hindi ako nagki-quit dahil may problema ko. Hindi. Matulog ka. Pagpagod ka, punta ka sa mga mahangin na lugar. Mag-isip-isip ka doon. Kasi pag nag-quit ka, sino ba talo? Di ba ikaw? Kasi mga friend mo, tatawanan ka, promise. Ano ka ngayon? Kala mo di ka nga kumita eh. Buti na lang di ako nag-abig sa'yo. Di ba? Kaya wag ka mag-quit. Tingnan mo na lang kami kasi grabe din yung hirap namin. Sobra. Sobrang hirap namin. Gutom lahat. Alam ko kahit sino dito, dinanas din po yan eh. Di ba, swerte nga po kayo kasi may mga coach na na nag-guide. Ayan. So, pagpagod po kayo, pahinga lang, pero wag po kayong mag-quit. 'Di ba? At pag nahinaan ka na ng loob, mag-training ka, promise. Magandang gamot 'yun. Mag-training ka kasi doon ka ulit mabubuhayan, alam mo 'yun, maalala mo yung goal mo. Ay, oo nga, may pangarap pala ako, ba't ako hihinto? 'Di ba? Mag-training ka, tapos i-message mo si upline mo. Mag-message ka, ayain mo siyang magkape or alam mo yung kwentuhan lang kayo. Lapit ka sa kanya para lakasan ka ulit ng di ba? Tama, mag-recharge ka lang sa training. Tama po yun, sabi ni Coach Wilfredo. Bait din yan eh. Yan yung nating Bombay ha. Pag kailangan nyo ng utang, dalawa yan sila, si Gary, si F. Gary, tsaka si F. Gary. Sorry nabunyag. Hindi ano yung dalawa yan silang Bombay dito. Ayan. So, sa upline kayo lalapit hindi sa downline. Hindi pwede yun. Doon kayo sa taas. Doon kayo lapit. Di ba? Para ma-recharge ka. Tapos, kapag wala kang, si Ma'am Joanne, pauwi na to alam ko pasalubong ako dito eh. Ito yung leader ko na masipag from Kuwait. Ayan. So, ayan. Tapos, kalimutan ko tuloy yung sasabihin ko. Ayun. Tapos, kapag nanghihinaan ka ng loob, tingnan mo yung pamilya mo. Okay na ba sila? Diba? Kasi sila naman yung dahilan bakit mo to ginagawa yung negosyo mo. Tingnan mo lang yung pamilya mo. Diba? Kasi kapag kung hihinto ka, saan ka babalik? Doon sa buhay mo dati? Ganun din naman, mahirap. Dito ka na sa mahirap pero alam mo may resulta ka, may mangyayari po sa ginagawa natin, diba? So, napakaganda ng negosyo natin. May training, lahat itinuturo na, sinusubo na nga gusto nyo, nguyain ko pa. Diba? Binibigay na, sinusubo na, ayaw nyo pa tanggapin. Ayaw nyo pang i-absorb, ayaw nyo pang aralin. Diba? Kasi lahat ngayon nasa internet na kahit mag-search ka sa YouTube. Si Michelle Antalya, diba? Yung
ano din ni, Team Chosen din yan. Marami siyang training. Marami po sa online. Mag-search lang po kayo. So, lahat yan natututunan. 'Di ba? Okay, so class, for class in class for today. Araw-araw, ay nako. Ayan, so guys, tapos na ako sa ating 5 fingers. So, our next for tonight is the, yung paano naman. No. Ayan na. Tapos, ayun na. Yun, yung sasabihin ko. Sample, yung ginagawa mo ngayon, hindi na nag-work. Yung hindi ka na nakakapag-refer, hindi ka na nakakapag-invite, mag-isip ka ng ibang strategy. Tama? Kasi kahit sa anong negosyo man yan, traditional man yan, ang mga may-ari, kapag nakikita na parang mahina, nag-iisip yan ng strategy, di ba? Nagpapa-buy one, take one. Nagpapa-free rice. Yun yung strategy nila. Dito sa atin, mag-iisip ka din ng ibang strategy mo. Ganun yun. 'Di ba? Tapos huwag ka manghinayang na mag-invest ka ng para sa negosyo mo. Yung boosting na yan, dyan po ako kumita ng malaki. Dyan po talaga. Ang total po na na-boost ko is nasa 40,000. Magkano bumalik? Almost 1 million. Ang layo. 'Di ba? 'Di ba? Ang sarap ng marami kang kausap. Tapos sa TikTok, lahat po ng online ngayon, aralin nyo. TikTok, alam ko may Kumu eh. Alam mo, Joanne eh. May Kumu na rin ako eh. TikTok, mas marami tayong magiging client sa TikTok pag napag-aralan niyo po yun. Kasi dyan walang limit. Unlike sa Facebook na 5,000 lang. Eh, paano ko yung mga 5,000 na price mo, taga Krusty Krab? Di ba? Mga taga, ano bang cartoons yung dilaw? SpongeBob. Taga Krusty Krab pala yung mga yan. Di ba? Wala, konti lang yung mo. Kaya, mag-ano ka sa mga ibang online pa or TikTok, Instagram, Twitter, pwede po tayong dyan na mag-market, hindi lang Facebook. So that mag-research ka din. 'Di ba? Mag-online searching ka din. Self-learning in short 'yan. Yan. 'Di ba? Ano pa? Maliban sa 5 fingers. So, basta naman kayo? Baka inaantok na kayo Okay naman, nakangiti naman silang lahat. Okay, so tapos na ako. Alam ko sawa na kayo sa mukha ko. Ayan, thank you nakinig kayo. So sana, nyo po. At saka pa nagtitraining po, i-apply natin, utang na loob. I-apply. Hindi pwedeng nag-training. Tapos, grabe yan May pay-in daw yung ko, si Ma'am Jo, Grabe, congrats yan Ayan tagal na niya Iniwan ng apply niya Pero nandiyan pa rin. Sabi ko, huwag ka mag-alala Ma'am Joanne kasi andito naman ako. Hindi kita pababayaan. Grabe Kahit iniwan ka na ng apply mo, nandito pa rin ako. Hindi kita pababayaan. Andito lang ako. Sabi ko naman sa kanila, mawala na kayong lahat, andito pa rin ako. Bala kayo dyan. Diba? Andito lang ako. Okay? So, kahit minsan pagod, okay lang yan. Magli-lipstick lang ako, di nahalata tayo. Sige. 'Di ba? So, ayun lang. Thank you po sa mga umattend ngayon. Alam ko busy kayo. Alam ko sa ibang bansa anong oras na ngayon. Pero binigyan nyo ng time. Commitment talaga sila. Ang gaganda at ang gagwapo nyo lahat. Thank you, Sir Jesse. So, ayun. Yung bayad po pala sa training natin is 50 pesos ahead. Isa nyo na lang kay Diyos. Hoy, bilang ko to Ilan tayo? Ilan to? 52 times 50. 52. Alam ko yung umattend, wag mo akong dayain 52 times 50. Okay? So, hindi Pwede kalahati sa akin? Hindi, joke lang yun. Sharing is caring. Okay? So, dito sa negosyo natin, i-share lang natin yung mga pwedeng makatulong, di ba? Sa grupo natin. Ayan, bawal lang dito. Ang camera. Ayan, okay? So, thank you Ma'am Josa. Thank you sa opportunity na to na binigay niyo po sa akin para makapag-share din sa inyo na huwag kang hihinto. Huwag kang mag-quit. Kasi pag ikaw nag-quit, ikaw rin naman talo. Tama ba? Happy lang. Happy lang. Dapat huwag mo damdamin yung mga rejection na yung mga pangit sila. Kasi ako, nung nireject ako, sila naman na lumapit sa akin nung kumita ako. Gusto ko na rin kumita. Alam mo yung mga ganun, pag nakita ka nilang kumikita na, sila nalalapit sa'yo. Sabi ko nga minsan, ihuyo ko kaya to kasi sayang yung 5K, sayang yung 4K. Diba? Okay, ayan. So, be friendly.
Okay, be friendly at makisama lagi. Mahalaga po yan sa negosyo natin. Makisama, pakikisama. Ayan. So that's all. Thank you, Ma'am Josa. Ay, grabe yan! Ang galing-galing na! So, bigyan po natin ng milyong-milyong palakpak si Ma'am Michelle! Ayan, so grabe, napakagaling talaga. And iyan nga, and congratulations Ma'am Michelle, no, na napaka-relaxing ng iyong training, no? Sobrang, yung iba talagang napapatawa mo kahit ano, nakikita ka sa mga ano nila sa mga video nila, no? Talagang, yun, sobrang dami po naming natutunan sa iyong mga trainings, no? So, yun, bago tayo magtapos, syempre, hindi mawawala yung ating raffle. Syempre, raffle time na po tayo ngayon, no? And yun nga po, once may mag-spin the wheel po ako and kung sino po yung kung sino po yung mananalo, syempre, magsasalita po sa ating harapan. And of course, may mga tanong po ako doon na kailangan niya pong sagutin. Naku, parang may kinakabahan na dito Naku, matatawag ako. And yung mananalo po, syempre, may GCash. Okay, so start na po natin. Naku, sino po? May 5 mananalo po ng 5 mananalo ng, alam niyo po yung bago nating Copper Mask CF94, no? May mananalo po ng 5 ganyan. And, syempre, may pa-GCash din tayo. Okay? So, yan. So, start na po tayo, no? Sino kaya? And, napakaswerte po ng 49 participant na hindi talaga bumibitaw, no? Lahat. Yung 49 na yan po talaga yung mga seryoso sa negosyo natin. So, let's start na po natin, no? Mag-share screen lang po ako. Ayan, nakikita na po ba ang aking screen? Wait naman. Yan, kita po ba? And syempre, naka-prefer na po ang ating mga pangalan, no? Tingnan nyo na lang po kung nailagay ko ba yung pangalan nyo. So, sa sobrang dami natin, no? Kaya, yan, nakikita po ba? Yung screen ko? Parang hindi ata nila nakikita. Yes po. Okay. Okay po. So, yan na po. Start na po natin. Ang unang mananalo ay... Dapat may ganun, no? Ay! Ayan. Si Ma'am Rosemary. Wait lang. Si Ma'am Rosemary, nandiyo dyan po ba? Alam ko from Spartans po ito. Andiyan dyan po ba si Ma'am Rosemary? Parang wala po yata. Magingay po ang mga taga-Spartans! Awu! Ayan, so, andiyan dyan po ba si Ma'am Rosemary? Kung wala po, tatawag po ulit ako ng ng mananalo ulit po. Wala yata. Spotlight po kay Ma'am Rosemary kung nandiyan dyan. Ayun, si Ma'am Rosemary, nandito po Hindi siya naka-on cam. Hi. Hi, Ma'am Rosemary. Okay lang po yan, ma'am. Okay lang po ba? Pa-on po ang ating camera. Okay lang po ba yan? Ayan, so wala po yata si Ma'am Rosemary. So tawag na lang po ulit tayo ng mananalo. Okay po? Skip na lang po muna natin si Ma'am Rosemary. Okay, so screen share po ulit ako. Ayan, so start. Ayan, so ayan na. Ay, isa sa mga leaders ko to, si Ma'am Bella de la Cruz. Ayan, grabe, Ma'am Bella. Andiyan dyan po ba si Ma'am Bella? Hello, Ma'am Bella. Ay, wait.
Stop share. Hindi ko maano eh. Teka lang. Andiyan lang po ba si Ma'am Bella? Hi, Ma'am Bella! Hello. Ayan, naku, wait lang. Spotlight po kay Ma'am Bella, no? Hi, Ma'am Bella. Yun nga po. Ayan, si Ma'am Bella. Hi, Ma'am. Good evening po. So, isa po sa mga leader ko to and bagong-bago lang din po. New franchisee. Yan. So, Ma'am, konting tanong lang po. Pakilala lang po muna kayo. Ano pong name niyo po? Background? Sino po yung nag-sponsor sa inyo? Yan. And paano po kayo na-invite sa ganitong negosyo po? Teka lang. Yung ano ko? Ayan. Okay lang yan, Ma'am. Yung mic ko? Yan, okay po. Naririnig naman po kayo, Ma'am. Sige po. Yes po. Ako po si Bella de la Cruz Bali Ramos. Ano ba yan? Background po, Ma'am. Ang nag-invite po sa akin si Ma'am Josa. Ay, ako pala yun. Ako pala. Dati ko na po siyang kakilala. Tapos, nag-invite niya kami dati. Kaya lang, wala pa kaming pera. Nung nagkaroon kami ng pangnegosyo, yun. Nag-ano kami sa kanya, nag-franchise. Ay, grabe. Ito pa, Ma'am. Last na question po, Ma'am. Ano po yung natutunan niyo po kay Ma'am Michelle kanina? So, kahit mga konting, syempre, hindi naman po, sa una pong training, hindi naman po natin masyadong talagang magsisink in yung lahat nung training or sinabi sa atin ng speaker kanina. So, yung kahit konting, ano po yung naalala niyo po kanina dun sa training? About po dun sa 5 fingers to success. Yung sa goal, invitation, yung mga dapat gawin. Press up, prospect, list, tapos yung duplication, invitation. So, isa di ko maalala, message at Ayan, so ang dami pong natutunan ni Ma'am Bella. So, yan Ma'am, congratulations. Nanalo ka ng isang pili na lang kayo Ma'am kung si Mas, yung Copper Mas or yung GCash 50 pesos. Copper mask na lang po, para matry Copper ko. Mas. Okay po. So, noted yan, Ma'am. Okay, so okay pa po bang lahat? Nag-enjoy pa po ba? Baka hindi na nag-enjoy yung iba, natutulog na po. So, ayan, medyo tumagal po ang ating training ngayon, no? So, okay lang po ba yan? Okay lang po yan sa inyo? Okay lang po ba? And so, ayan pa, at pukahaulit po tayo para dun sa isa po ulit na mananalo ng raffle. Okay po ba yan? Okay pa po ba kayo? And so, share screen po ulit ako, no? Ayan. So, yan. Spin the wheel po ulit tayo. Ayan. So, may apat na po tayo. Siguro meron ko na po kung sino po yung apat na mananalo para hindi po tayo matagalan. So, si Sir Renato. Nandiyan po ba si Sir Renato? Pangalawa po. Pangatlo. Ayan. Bumabola. Si Ma'am Senny. Ayan. Hi, Ma'am Senny Mondes. Nandiyan pa po ba sila? Pang-apat. Na mananalo ng GCash or Copper Mas. Si Sir Fred. Grabe, Sir Fred. Pabigay na natin to sa iba. Sir Fred, okay lang po ba? Ayan, so skip na muna natin kay Sir Fred. Mayaman na po yan. Okay, so pang-apat pa ulit po. Ayan! Sir! Ay! Si Ma'am Joanne! Joanne from Spartan po yata ito. Spartans. Ayan. And yung pang number 5 po. Ayan, binobola. Ayan! Si Ma'am Rowena. Ang swerte naman ng mga leaders ko. Bakit kayo ang natatawag? Ayan. Okay. So, stop ko na po ito.
Ayan. So, nandito po ba yung mga nanalo? Tan 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 tan. Nandito po Josa, ba? wala si ano. Si Sir Renato, nandito po ba? Wala siya. Ay, wala si Sir Renato. Sorry. Sorry po. And si Ma'am Senny Mondes. Nandiyan. Ayan pala si Ma'am Senny. Ayan. Hi, Ma'am. Good evening po sa inyo. From what team po si Ma'am Zenny? Good evening po. Good evening po sa ating lahat, Team Chosen. Yes, Ma'am. Ako po Anong si- team po kayo, Ma'am? Team Dauntless po. Chosen man Dauntless. Dauntless. Okay Yes, po. Archie Ayan. po. Okay po. Ayun, ma'am, okay lang po ba? Pakilala lang po kayo, name, background, sponsor, paano po kayo na-invite dito sa negosyo natin. And syempre yung last po, ano po yung natutunan niyo po dun sa training ng ating speaker? Unang-una po, good evening po sa ating lahat. Ako po si Senny Mondes sa team Chosen One Dauntless. Isa po akong housewife at meron ding konting negosyo sa bahay. Bali, ang nag-sponsor ko po dito ay si Christine Libaton. Ano po siya, taga Dubai. Hindi ko po siya kilala. Kung nag-Facebook ako, nakita ko lang po yung post niya. Parang nainganyo po ako, and then minessage ko po siya, then umattend po ako ng training. And nagustuhan ko naman po, kaya nakapag-join po ako dito sa business. Ayan, grabe, no? From Team Dauntless, no? And syempre, kanina housewife lang din, no? Pero talagang sinipagan, no, na talagang nag-a-attend po ng training, no? Napakaganda po talaga ng ginagawa nyo ngayon, ma'am. So, attend lang po tayo ng training hanggang sa matuto po tayo, no? And yung kanina po, ma'am, ano po yung natutunan niyo po kay Ma'am Michelle? Ayun pong 5 fingers. Una po yung goal. Siyempre po, dapat meron po tayong goal sa buhay. Pag sali tayo dito sa sa business natin dito, dapat po meron tayong goal. And then, siyempre, yung po prospecting, dapat po malaman natin kung paano mag-prospect. And then, yung invitation, and then, ABC rule, ginagawa po namin yung ABC rule. And then, po yung duplication po. Ayan, grabe, no? Ang daming natutunan ni Ma'am Senny. And yun, ma'am, yung nakalimutan niyo po yung gumawa ng dream board. So, isa sa mga kailangan po natin talaga na ginagawa dito is may dream board po tayo, no? Para lagi po natin nakikita, for example, dikit mo po yan sa sa mga pintuan, sa pader, kung saan po natin pwedeng makita palagi yung dream board natin, no? Parang parang nagiging sa atin yan, nagiging paalala po para sa ating mga goals po sa buhay. Okay, thank you, Ma'am Senny. And pong gusto niyo po, Copper Mas or 50 pesos GCash. Lahat po ng nanalo, pasenda lang po yung GCash number niyo po sa akin kung GCash po ang gusto niyo po. Ma'am Senny? GCash na lang. Yes! Nanalo ka, ma'am, ng 50,000 GCash. Ayan. So, ayan po. So, next po na winner, si Ma'am Joanne. Joanne from Spartans po ito. Nandito po ba? Grabe, awu. Ayan, grabe yan. Si Ma'am Joanne, nandito po ba? Ayan, nandiyan pala si Hello Ma'am po. Joanne. Hi, Ma'am Joanne. Good evening po. Hello po, Ayan. good evening po. Opo. Ayan, ma'am. So, from anong team po kayo, ma'am? Chosen One Spartans po. Ayan, okay po. And yun nga, ma'am, pakilala lang po kayo, name, background, sponsor, paano po na-invite sa negosyo, and ayun po, ano po yung mga natutunan niyo po kanina? Kung nakinig po talaga tayo sa training. Ayan. Thank you po, Apps Josa, and thank you po kay Ma'am, kay Apps Michelle. Sa napakaganda pong training po niya. Ayan po. So, ako po si Joanne Piñano po, pero mas kilala po nila na Ching. Ayan, kung makikita niyo sa comment, ayan, tinatawag nila akong Ching. Ayan po. Yung aking sponsor po,
si Coach Lito Shonko. Ayan po. And yung nag-invite po sa akin talaga yung asawa po niya. Si Coach Sarah Jane, yung asawa po niya. Kasi yun yung pong matalik ko pong kaibigan. So talagang sinare niya sa akin yung business na to. So talagang tiwala ako sa kaibigan na to. Kaya ginrab ko po agad yung opportunity na sinishare niya po. Ayun po. So yung napakinggan ko po si Apps Michelle. Ayun po, marami po talaga ako natutunan sa kanya. As in po talaga yung, lalo na po yung sa ano po natin ng goal. Ayan, pinaka-importante po talaga yan, yung goal po natin. Tapos lalong-lalo na po yung paggagawa po ng dream board. Ayan po. And syempre po, yung prospecting po talaga, napaka-importante din po yan, yung prospecting, yung prospect list po natin na ginagawa din po. Then yung invitation, and then yung pag-approach po din natin po. Then yung ABC rule po, ayan po, yung ABC rule, and then yung duplication po talaga, napaka-importante din po yung duplications. Lalo na po kung leader na po kayo or may downline na po kayo. Ayan po. Ayan, grabe, no? Talagang nakinig talaga si Ma'am Joanne. So, ang dami niya rin natutunan. No, from, ang nag-invite po pala sa kanya is kaibigan, matalik na kaibigan, no? So, ang swerte naman nung kaibigan mo, ma'am, na napasali po kayo, no? No, yung iba kasi po dito na kahit kaibigan mo na, ayaw pa rin maniwala sa'yo. Parang ganun no? Kahit kaibigan mo na. Pero dahil nga yun nga, ma'am, nagtiwala ka sa kaibigan mo. So, yun, buti na lang, nagtiwala po kayo. Okay? So, yun, ma'am, ano pong gusto nyo po? Gcash or Copper Mass? Yung KF94, mama. Nakaano si ma'am. Ma'am, nakaano po kayo? Naka-mute. Gcash na lang, Apps. Gcash na lang. Okay po. Sige po. Pasend na lang po sa akin ng Gcash number nyo po. Ayan. So, dito na po tayo sa... Thank you, ma'am, Joanne. And yes po. Thank you po. And next po, si Ma'am Rowena Perez. Nandiyan po ba si Ma'am Rowena? Hi, Ma'am Rowena. Ayan. Hi, Ma'am Rowena. Ay talaga, napakasipag nitong leader ko na ito, no? So, yan. Ayan, ma'am. Hi, Ma'am Rowena. Good evening po. No? And yun nga po, magpapakilala lang po kayo, background, sponsor, and paano po kayo na-invite dito sa negosyo natin. And yun nga, ano po yung natutunan nyo po kanina sa training. Good evening. Good evening sa lahat. Ako si Rowena Perez. Sponsor ko si Josa. Actually, hindi ako in-invite ni Josa. Nakita ko lang siya yung mga ginagawa niya. Kaya, na-curious ako at kita ko naman na maganda. Ayun, join na. Ay, grabe yan. Ayan. So, ano po yung natutunan niyo po kanina kay Ma'am Michelle dun sa training niya po? O yung sa sinabi niya na dapat may goal ka. Pero hindi lang dapat may goal. Dapat alam mo yung goal mo kung ano, be specific. At saka yung how to invite, yung mga tama, yung sa form na dapat yung ginagawa. At saka yung prospect list, dapat meron pa talaga nun. Ayun, at saka yung pag magaling ka na, share mo yung natutunan mo sa kanila, yung duplication. Ay, grabe yan. Grabe, no? Ang daming natutunan ni Ma'am Rowena. Actually, si Ma'am Rowena po ay aking cousin. Yan. So, pangalawang cousin ko pa lang po, pangalawang kamag-anak ko pa lang po na naniwala sa akin. Joy, no? May hugot, no? So, yun po. Maraming salamat po, Ma'am Rowena, no? And ano pong gusto nyo pong, price? Copper Mass or yung Gcash, 50 pesos. Ay, 50,000 pesos pala. Gcash na lang, malayo ka eh. Okay po, sige po, Gcash na lang. Ayan. So, yun po, okay na po tayo na sa ating parapol, no? So,
for the for the closing ng ating team day. No, syempre hindi mawawala na magsalita po ang ating pinaka mentor or pinaka coach po natin dito sa ating team chosen one. So wala ko Ayan. Okay po. Pwede po ba namin mahingi ang inyong huling pagsasalita po or sa amin mga leaders niyo po, Ma'am Marilyn or wait lang. Ayan, Ma'am Marilyn Baraka for closing po ng ating team day. Lahat po ba nag-enjoy po ba? Or gusto niyo pa po ng raffle? Gusto pa po ba? Gusto pa po ba? Raffle pa? Ayan, so parang ayaw pa nilang matapos ang ating team day, no? So lahat naman po nag-enjoy. And wait lang, muntikan ko na po palang makalimutan yung nanalo kanina sa dance, no? Sa sayaw. Syempre i-announce ko muna. Okay, i-announce ko po muna ang ating nanalo. Syempre, walang iba po kundi si Sir Jessie! Ayan, so, si Sir Jessie po ang nanalo po sa ating Energize na sayo na talagang humataw ng todo. Ayan, so, Sir Jessie, PM mo na lang, message mo na lang po sa akin yung GCash number mo na nanalo ka ng 100,000 GCash. Ayan, so, yun po. And yun na po, hindi ka na po papatagalin, no? Ito pong pinakamabait, lahat na po, no? So, siya po yung tumutulong sa atin, no? Nag-guide, no? Walang sawa talaga na talagang support sa team natin, no? Ang mapagmahal po natin na coach, mentor, walang iba po si Ma'am Marilyn Baraka. Palakpakan po muna natin si Ma'am Marilyn. Ayan. Hello, narinig? Apps Diyosa, narinig ba? Yes po, okay po. Kaso wala po kayong video. Wala. Wait. Camera po. Wait lang tanggalin ko lang si Sir Jensen. Pasensya na, technical din kasi ako eh. Sorry ma'am. Wait lang Ganun talaga, multitasking. Wait lang. Ayan, no? Talagang very supportive nating uplines. Hello. Ang dami natin, no? Marami din ditong bago, tama ba? Tama. Naririnig niyo ba ako? Wait lang kasi Yes po, okay po. gamit ko eh. Hindi ko alam kung naririnig ako or ano. Narinig ba? Yes po. Okay. Naman. So, paano lang ako magpakilala lang ako sa mga hindi pa ako kilala kasi yung iba dito nga bago. Pangalan ko po, Marilyn Baraka. Actually po, isa po ako sa pwedeng makatulong sa inyo. Kung willing po kayo magpatulong, okay? So, syempre, kung gusto niyo magpatulong, huwag po kayo mahiya na magpatulong, okay? Kasi nandito kami para tulungan kayo. Syempre po, gusto ko munang pasalamatan yung ating mga galing na speaker and host na si Miss Josa or Coach Josa and Coach Michelle. Grabe, no? Actually, first time kong narinig si Michelle na mag-training. Parang hindi first time eh. Alam mo yun? Parang hindi baguhan eh sa pagtitraining. Pero ang good news dito, ang dami po niyang naibahagi sa atin ngayong gabi na sobrang ganda ng, alam mo yun, sobrang linaw kung paano ka talaga kumita na malaki dito. Kailangan mo lang talagang aralin, kailangan mong i-apply kung ano yung mga sinasabi or tinitraining mo ngayong gabi. Siyempre, kahit gaano kaganda yung presentation, kung hindi mo naman i-apply, ulitin ko, hindi po siya mangyayari. Wala talagang kumbaga walang resulta na mangyayari. Kaya po ang maganda dito, ngayong gabi nagsama-sama ulit tayo na alam ko ang iba dito, yun nga, nasa ibang bansa pa, pero
anong oras na, or ang iba naman ngayon, 10:30 na, no? Pero magkasama pa rin tayo. Pero ang good news doon, ngayon pa lang, nakikita ko na sa iyo, nagbibigay ka ng commitment para sa negosyo mo. Kasi sa totoo lang, ang mga taong kumikita dito or magiging successful sa business natin, yung mga taong nagbibigay talaga ng oras para matuto. Yung mga tao talaga na nagbibigay ng sakripisyo. Kasi nga, sa labas naman nagsasacrifice ka eh. Pero ang balik doon, hindi naman talaga totally makukuha mo yung dreams mo, di ba? Pero dito sa business natin, grabe. Hindi ka lang talaga, ulitin ko, hindi ka lang kikita dito. Lahat ng pangarap mo, pwede natin makuha. So, ang maganda dito, ulitin ko, salamat sa oras na binigay nyo ngayong gabi. Actually, itong team din na to ha, every Saturday to, ulitin ko, every Saturday natin to ginagawa para yung mga bago, maririnig nila kung sino yung mga tao na tutulong sa kanila. At saka yung mga bago, mas makikita nila na meron talagang grupo na magtutulungan. Okay? Kaya po, i-marka nyo na sa kalendaryo na dapat every Saturday, 8:30 p.m. dapat a-attend ka talaga dito sa team D natin. Kasi itong team D na to, iba-ibang grupo to. Actually, meron tayong nakaschedule to, bawat grupo. Ang maganda dito, bawat tao kasi may kanya-kanyang alam, may kanya-kanyang galing. So dapat talaga bigyan mo ng time para marami kang matututunan. Kasi lahat ng matutunan mo, pwede mong magamit. Kasi sa totoo lang, maraming tao na na feeling nila nahihirapan sila. Sa totoo lang dahil po yun kasi kulang ka sa kaalaman. Kasi kung alam mo talaga yung business mo, hindi ka mahihirapan eh. Tama ba? Kaya dapat po bigyan nyo talaga ng oras. Tapos po, syempre, dapat, yung goal na sinabi kanina ni Michelle, ni Coach Michelle, dapat po talaga i-apply natin. Kasi sabi nga, goal without an action is a wish, di ba? So dapat, gustong-gusto mo matupad yung pangarap mo, dapat kailangan talaga ng action. Lalo na ngayon, malapit na magpasko, di ba? Ilang araw na lang, magpapasko na. Ano bang gusto mong Pasko? Gusto mo ba yung Pasko mo is jingle bells? Kasi jingle bells, marami kang pera. Pwedeng marami kang mabigyan na tao. Pero ang gusto mong Pasko, yung silent night na lang, kagaya nung last year. Di ba masarap? Habang ngayon, ilang araw pa lang, bago magpasko, dapat kumita tayo. Kasi nga, masarap yung mabigay mo yung magandang Pasko para sa family mo. Kasi naniniwala po ako, kung ano po yung sitwasyon natin ngayon, tayo po ang gumawa nun. Tama ba? Kasi kung parang ganito, kung okay yung buhay mo ngayon, ikaw gumawa nun, ikaw nagdesisyon nun. Pero kung ang buhay mo ngayon, ganun pa rin, ikaw pa rin nagdesisyon nun. Kaya dapat, mas maganda, magdesisyon ka kung ano talagang gusto mo sa buhay. Siyempre, sino ba naman gusto ng hindi magandang buhay, di ba? Pero dapat, ikaw mismo, kailangan mo mag-decide na dapat gagawin mo to, dapat bibigyan mo ng oras to, kasi ang ibibigay sa'yo dito, pangarap mo. Kasi kami naman given, kumbaga kami, support lang kami sa inyo. Pero ang maganda dito, tulong-tulong tayo para sa tagumpay. Kasi sa labas, hindi to pinag-uusapan na, pero ang maganda dito, magtutulungan tayo. Okay, so yun lang naman, hindi ko nahahabaan pa kasi tawag dito, marami pa tayong Saturday na magsasama-sama dito. Okay, again po, salamat sa inyong lahat. And of course, nakalimutan ko magpasalamat din sa taas kasi nagkasama-sama ulit tayong lahat dito. Okay? So, at saka syempre gusto ko rin po na i-goal niyo din pala na dapat isa ka na rin sa may spotlight. Kasi sa totoo lang, i-share ko lang, dati po pag nanonood talaga ako ng spotlight every Friday, nakikita ko na yung sarili ko balang araw. Isa na rin ako sa magsasalita dyan. Kahit sa totoo lang, di naman ako marunong magsalita pero pinangarap ko talaga siya. Actually, yung mga video-video na yun, pangarap ko lang siya. Kasi sa totoo lang, kailangan mo talaga i-attract Kasi kagaya ng sinasabi ko lagi, lahat ng pangarap namin ng asawa ko, nasa dream board yun. So, hindi nangyari yun kung wala ka ng dream board. Ganon ka-importante na may dream board ka. Kaya kung nandyan ka ngayon, nakikinig ka pa rin hanggang ngayon, dapat gawin mo talaga kaagad kung ano yung dream mo talaga. Dapat ipakita mo talaga kung ano yung dream board mo. Kasi nga kung wala kang dream board hanggang ngayon, malabo kang maging successful dito. Bakit? Wala hindi malinaw sa'yo Wala kang dream board Tama ba? Dapat bigyan mo ng oras na maggawa ka ng dream board. Kailangan talaga bigyan mo ng oras o araw na dapat gawin mo yun. Kasi nga, sabi ko nga,
hindi pwedeng sa utak mo lang yung dream mo. Dapat nakikita mo siya araw-araw. Kasi nga, sabi ko, ulitin ko, hindi pwedeng, hindi pwedeng nasa isip mo lang. Dapat, sabi nga naman siya kanina, dapat makikita mo araw-araw. Kasi nga, yun yung magre-remind sa'yo. Kaya ngayon pa lang, kung narinig mo yung sinabi ko, na wala ka pang dream board, dapat i-goal mo na magka-dream board. Yun yung una mo talagang gagawin. Una-una mo step na gagawin. Kasi para makuha yung pangarap mo, una mo na dream board. Para syempre yung action mo, susunod na lang. Tama ba? Tsaka dapat bukas, naka-ready na, nakikita mo na sarili mo. Kahit naman, di ko nakikita yung dream board mo, pero dapat ikaw, nakikita mo na nagawa mo na yung dream board mo. Okay lang naman na sabihin mo sa akin na may dream board ka na kahit di ko nakikita. Pero, ang inaano mo dyan, ang niloloko mo, sarili mo. Kaya dapat po ulitin ko, kung talagang seryoso ka sa pangarap mo, at para sa pamilya mo, dapat gawin mo siya ngayon or bukas. Actually, gabi na kasi ngayon, bukas na lang. Okay? So yun lang naman guys, maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko, yung iba dito gutom na kasi hindi pa kumakain, tama ba? Pero iba talaga pag mahal mo yung ginagawa mo nakakalimutan mo yung gutom, di ba? Tama ba? Kasi kahit ako, gutom na rin ako kanina pa, pero nawala kasi nga, ang sarap kasi nung, alam mo yun, magsama-sama ulit tayo ngayong gabi. Kasi every lang naman ito Saturday. So, yun lang naman guys, di ko napapahabain. Maraming salamat sa inyong lahat. And God bless po. Coach Josa, okay na ba? Ay, mag-ano muna tayo? Mag-picture okay lang? Picture muna tayo. Wait lang ha. Wait lang, kasi technical lang. Ano ba yun? Saan ako titingin? Wait lang. I-stop ko muna yung isa. Isa na ba ito? Wait. Parang mali. Wait. Yun. Ano tayo? Smile ha? Kasi dapat naka-smile tayong lahat para masaya. Pag pinost ko to, makikita ng mga prospect mo, syempre nakatag ka or di kaya ikakopyahin mo para makita nila na masaya tayo. Diba? So, smile po yung lahat ha, kasi yung hindi mag-smile, hindi yayaman. Smile po. 1, 2, 3. Okay, wait lang. Isa-send ko lang. Uy, hi, BBC! Nakita ko si C. Ganda. Wait lang ha. Isa-send ko muna sa group chat para hindi mawala. Okay, second page po tayo yan. Okay, smile ulit. 1, 2, 3. Ayan, so, again, salamat sa inyong lahat. And God bless po. Mag-ingat kayong lahat. Thank you po sa lahat ng umaten. Maraming salamat.